sa Aaron sa kinaroroonan ng bagong maid. Iwan mo muna kami. Ano nga pangalan mo? Tanong ni Aaron sa bagong katulong. Betty po, senyorito. Kanina pa po tayo nag-uusap pero ngayon nyo lang po itanong ang pangalan ko. Nakangiting sabi ng bagong katulong. Talagang nagpa-cute pa siya sa asawa ko. Hindi ko gusto ang maid na ito. Iwan mo muna kami, Betty. Bili ni Aaron at naglakad ang babaeng palabas ng dining area. Muli niya akong hinarap. Nagsasalos ka sa babaeng iyon? Kumalakhak ito. Sinamaan ko siya ng tingin. Ano nakakatawa? Nakakatawa ba, Aaron? Asar na ako. No, ngayon ko lang kasi nakita nagsiselos ka. Iiling-iling na sabi nito. At sa katulong pa. Mas lalong napailing ito. Maganda siya. Dagdag ko pero nakasimangot ang aking muka. Yeah? But you're enough for me. Dagdag niya naman. Huwag mo kong bulahin, Aaron. Baka hindi matuloy ang kasal natin. Hindi kita binobola, wife. Mas hinapit pa niya ang aking bawang. Ewan ko sa'yo. Inarapan ko ito. Natawa na naman ito. Do you want me to fire her? Sumaryos ang kanyang muka. Naging seryoso din ang aking muka na tumingin sa kanya. Hindi na. Hindi naman siya naninilbihan sa atin. Isa pa, dito siya nagtatrabaho sa mansyon. Sabi ko na lang. Kung ganoon bakit mo ko sinusungitan? Wala ka naman sigurong period dahil hindi naman dinadatnan ng period ang buntis. Bakit ang sungit mo? Pangasal niya sa akin. Naasal lang ako sa mukha mo. Pagsusungit ko pa rin. Really? Oo. Kumain ka na lang para mawala ang inis na nararamdaman mo. I think gutom ka lang. Ipinagila niya ako ng upuan at saka inalalayan pa na umupo. Siya nagasikaso sa akin. Napangiti na lang ako. Ang gwapo ng asawa ko lalo na ngayong suot niya ang apron. Feeling ko'y napaka-special ko dahil pinagsisilbihan niya ako. Noon kasi, utos dito, utos doon ang ginagawa niya sa akin pero ngayon, siya nang gumagawa at pinagsisilbihan pa niya ako. Nasa ganoon na kaming posisyon nang dumating sila mama at papa. Good morning! Bati ni mama. Binati ko rin ito at maging si papa. Nasaan ang mga bata? Hindi pa po gising, ma. Sagot ko. Hayaan niyo na lang munang matulog ang triplets. Mukhang pagod na pagod ang mga iyong kahapon. Sanang ayunan na lang din namin ang gusto ni mama. Nagsimula na kaming kumain nang muli na naman magsalita si mama. Bakit kaya hindi kayo mamasyal? Iwan niyo muna mga bata. Mag-enjoy kayong dalawa. Suwestyo ni mama. Nagkatinginan kaming dalawa ni Aaron. What do you think, wifey? Saan mo gustong mamasyal? Sanang ayunan naman kaagad iyon ni Aaron. Wala akong maisip na pasyalan. Bakit kaya hindi muna kayo magbakasyon sa Baguio para naman makapag-relax kayong dalawa? Iwan niyo muna sa akin ng mga apo ko para naman makapag-bonding kami ng mga bata. Muli ay suwestyo ni mama. Muli na naman tumingin sa akin si Aaron. May kapilyuhan ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. What do you think, wifey? Let's go to Baguio? Sanang ayunan niya na naman ang suwestyo ni mama. Sa honeymoon na lang tayo mamasyal. Sagot ko. Napatitig sa akin si Aaron. Iba yung honeymoon, iba din yung ngayon. Sabi niya. Kaya nga Ashley, iba yung honeymoon at iba rin naman yung ngayon. Sabat naman ni Papa. Baka po magsawa na si Aaron sa akin. Palagi niya ako nakikita. Palagi niya rin akong kasama. Hindi ko akalaing yun ang isasagot ko. Nagkatinginan sina Mama at Papa at Aaron. Tinakpan ko kaagad ang aking bibig. Now I realize, kahiya-hiyaan sinabi ko. Baka iba pa ang pagkakaintindi nila Mama at Papa. Paano ko magsawa na si Aaron? Araw-araw ako yung kasama niya. Ako na lang yung palagi niyang nakikita. I will never get tired of you, Ali. Kagad ako napatingin kay Aaron nang hawakan niyang kamay ko at pisilin ito. May kung anong saya at kilig sa aking dibdib nang sabihin niya ang katagang iyon. Nahihiyang naibaling kong aking paningin sa harapan. Kina Mama at Papa. Nakangiti silang pareho at tila nanunugso mga tingin nito sa aming dalawa ni Aaron. That's my son. San pa nga ba magmamana sa mga banat sa Aaron kundi sa akin? Ibang Paglalambing ni Papa Rafael kay Mama. Sa tingin ko, mas sweet si Papa Rafael kaysa kay Aaron. Pagkatapos ng breakfast ay dumiretso ako sa kwarto para tingnan ang tatlo kong gising na. Pagkapasok ko pa lang ay may bigla na lang humila sa kamay ko at hindi ko inaasahang isasandal ako sa pader. Aaron? Hindi makapaniwala na sambit ko. Sinarado niya ang pinto at nilak ito. Bakit hindi ko man lang namalaya na sumunod pala siya sa akin? I miss your scent, wifey. Inamoy niya ang buhok ko hanggang sa leeg ko. Nababaliw ka na ba? Hintayin mo na lang sa honeymoon natin.
Sabi ko sa kanya. I can't wait, wife. Mas lalo pa niyang inamoy ang leeg ko at dinampian ito ng halik. Hindi pa nakontento, kagad na naglakbay ang mga kamay niya sa akin dibdib. Aaron, ano ba? Pagrereklamo ko ngunit may ungol sa pagsasalita ko. Kagad siyang umisi at mas lalong pinisil ang dibdib ko. Inilapit naman niya kaagad ang kanyang mukha at hinawi ang suot kong sando sa may bandang itaas. Aaron, baka makita tayo ng mga bata. Hindi ko napigilan na mapaungol sa sensasyong dulot ng kanyang ginagawa. Tulog pa sila. Sagot lang nito. Nasa ganoon kaming posisyon na may biglang magsalita. Daddy, boses ni Hayden. Kagad nanlaki ang mga mata ko. Kagad kong inayos ang nahawi ni Aaron sa may bandang dibdib ko. Mabuti na lang natatakpan ako ni Aaron dahil kung hindi, baka nakita na ni Hayden ang ginagawa namin. Nadismaya mukha ni Aaron. Napa-facepalm din ito bago niya hinarap sa Hayden. Nagising na rin si Aliana at Helios, kaya sinamahan namin silang tatlo na bumaba para kumain. Inasikaso ni Betty ang tatlo. Nagtagal pa kami na 1 linggo sa mansyon bago ang kasal. Kinaumagahan ay napagdesisyonan na rin namin na umuwi para humanda sa kasal namin kinabukasan. Hindi ko akalaing kakasal kami ni Aaron sa simbahan. Hindi ko akalaing aabot pa pala kami sa ganito. Noong naghiwalay kami, nawala na ako ng pag-asa pa na magkikita pa kami. Ngunit tadhana na yata ang nagdala sa amin para magkita ulit kami. Senyorito, pwede po bang sumama sa inyo? Ako na lang yung katulong niyo. Kaagad na nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi ni Betty. May katulong na kami sa bahay, Betty. Sagot ni Aaron. Iba naman po ako sa katulong niyo. Ako bata pa. Sexy at maganda. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ko sa mga sinabi ni Betty. May gusto ba siya sa asawa ko? Napatingin sa akin si Aaron at napakamot sa noo. Inirapan ko ito at nauna na maglakad palabas. Bahala na siya makapag-usap sa malanding maid na iyon. Kailangan ba sabihing sexy, maganda at bata pa siya sa harap pa ng asawa ko? Habang naglalakad ako palabas ay bumubulong-bulong naman ako sa inis. Malapit na ako sa kotse nang marinig ko ang boses ni Aaron. Hey, Ali! Tawag niya. Hindi ko siya pinansin. Dire-diretso lang ako ngunit nahawakan niya ang kamay ko bago pa man ako makapasok sa kotse niya. Ali! Sambit niya. Sinamaan ko kaagad siya ng tingin. Bakit hindi mo siya sinama? Ang sabi niya maganda, sexy at bata pa siya. Bakit hindi mo sinama? Inis na sabi ko sa kanya. Nagsasalos ka na naman? Seriously, kakasal na tayo bukas, nagsasalos ka pa rin? Kumalakak siya ng tawa. Ano nakakatawa? Nakakatawa lang dahil marunong ka rin palang magselos. Mas lalo pa siyang natawa. Bakit? Ikaw lang ba ang pwede at marunong? Hinapit niya ang bewang ko at inilapit ang kanyang mukha sa akin tanga. No one can replace you, wife. I will only love you. Even if thousands of women strip in front of me, I will still choose you and you. Bulong niya. Napangiti ako pero hindi ko pinakita iyon sa kanya. Kahit nadala ko sa mga sinabi niya, bahagya ko pa rin siya itunulak para mapalayo sa akin. Outside the house ka matutulog. Bilin ko sa kanya tsaka tinalikuran ito para pumasok sa loob ng kotse. Seriously? Hindi siya makapaniwala. Sinabi ko na, Aaron, hindi na magbabago ang desisyon ko. Matuwid pa rin na sabi ko sa kanya. What the fuck? Napamura siya ng malutong. Daddy, you're bad. Saway ni Helios. I'm sorry, son. Gusto ko na matawa pero ipinakita ko pa rin na galit ako sa kanya at seryoso ang sinabi kong sa labas siya matutulog. Pagdating sa bahay, dumiretso kami sa kwarto ng mga bata. Hindi ka agad sumunod sa Aaron sa amin. Talagang sineryoso niya sinabi ko. Pero talagang tototohanin ko sinabi ko sa labas siya matutulog. Hindi siya makakatabi sa akin. Nandito ako sa kwarto ng triplets. Dito na rin ako matutulog. Payaga na ako na may kumatok sa pintuan. Ali? Sa Aaron, nasa labas. Hindi ko yun pinansin. Hey, Ali! Open the door, please! Nagmamakaawa ang boses niya. Huwag ka na muna magpakita sa akin! Sigaw ko. Hindi na rin naman na ito nangulit pa. Sinadya ko na rin na huwag na muna kami magtabi dahil kinabukasan kasal na namin. Mabuti na rin yung may pananabig kami sa isa't isa. Siguro sa guest room siya natulog or sa kwarto niya nung nagtampo siya sa akin. Kinaumagahan nabulabog ako ng malakas na ringtone ng aking phone. Umaga na, kasal na namin ni Aaron. Nang sulipan ko aking cellphone, si Mama Carmela ang tumatawag. Hello, Mama? Sagot ko. Good morning, Iha.
Sinisigurado ko lang nagising ka na. I'm so excited na sa kasal ninyong dalawa ng anak ko. Ako din po, Mama. But anyway, tumawag sa akin si Aaron kagabi. Tumawag lang siya para sabihin sa akin at tanggalin ko raw si Betty. Bakit kaya? Bakit naman kaya sa oras ng gabi tatawag siya sa akin para lang doon? Natigilan ako sa isinumbong ni Mama sa akin. Pinatanggal niya po si Betty, Mama? Hindi makapaniwala na tanong ko. Yes, iya. Kaya maaga palang tinanggal ko na si Betty. Hindi ko rin gustong batang iyon, masyadong clingy. Kahit si Papa Rafael mo napapansin kong panilapit ng babaeng iyon. Sumbong muli sa akin ni Mama. But don't think anything, darling. It's your wedding day, so be happy and smile. Pupunta na rin ako dyan para makita ang napakagandang asawa ng uniko iho ko. Sige po, Mama. Mag-iingat po kayo. Binaba ko ng aking phone. Talagang tumawag si Aaron kagabi kay Mama para lang ipatanggal si Betty sa mansyon. May kung anong saya sa dibdib ko at napangiti na rin ako nang wala sa oras. Mama! Mami! Ash! Hoy! Ash! Boses ni Chang, Hayden, Helios at Aliana ang mga naririnig ko bago ko na imulat ang aking mga mata. Nakatulog pala ulit ako. Nagising na ako kanina ngunit dahil sa inaantok pa ay nakatulog lang ulit ako. Pumungad sa akin paningin ng triplets at maging si Chang ay nandito rin. Ash, tanghali na! Bumangon ka na dyan! Tutulog-tulog! Ayaw mo bang magpakasal? Heto na naman si Chang. Panigurado mapupuno na naman ako ng sermon nito. Mama, gising na po. Naghihintay na po ang wedding gown niyo sa ibaba. Super duper ganda. Abot ang ngiti na ginawad ni Aliana sa akin. Kinabig ko mukha nito at saka hinalikan sa pisngi. Sunulipan ko ang wall clock. 7:00 pa lang naman ng umaga. Masyado pa palang maaga. Kanina nang magising ako. Chang, kanina pa po ba kayo? Oo, kanina pa. Maaga pa kaming umalis sa probinsya. Hinabol namin ang first trip ng bus. Sagot ni Chang. Buti naman po, dadalo kayo sa kasal ko. Palalampasin ko ba naman ang kasal mo? Napangiti na lamang ako. Sino pong kasama niyo? Kasama ko si Divine. Wala siyang kasama sa bahay kaya sumama na siya sa akin. Gusto niya rin daw sumama kasi gusto niya rin masaksihan ang kasal mo. Buti naman po't sumama si Ate Divine. Wala ka pa bang balak na tumayo dyan? Oo nga pala. Nagmadali akong umalis sa kama at nagtungo sa banyo para maligo. Lumabas na rin ang triplets at si Chang. Pagbaba ko ay nandoon sa Ate Divine, Chang, Mama Carmela at ang triplets. Finally, the bride is here! Sigaw ni Mama Carmela. Tumayo ka agad dito at sinalubong ako. I'm so excited, Ashley. Sa wakas, ikakasal na kayo sa simbahan ng anak ko. Kaagad na sabi ni Mama sa akin. Nakakatuwa lang dahil mas masaya at excited pa sila sa akin. Ang sarap magkaroon ng pamilyang ganito. Aaron's POV. Relax, son. Dad patted my shoulder. Kanina pa ako hindi mapakali sa kinatatayuan ko ngayon. It's my first time. Oh shit. It's really the first time because it's my first time getting married here in the church. Tom, nakakalito pala kapag ikakasal na. Hindi naman ako ganito no ikinasal kami ni Alice sa George. Napapabuga ako ng hangin at napapapadyak ng paa. I can't wait to see the face of the woman I'll love for the rest of my life. With the numbers of trials we both went through, here I am standing, waiting for Ali to walk down the aisle towards me. Dude, relax. Marco patted my shoulder next. Elijah and his wife were with him. Teka, nasan nga ba si Harold at Dustin? Nasan sila? Bulong ko kay Marco. Nakapagtataka dahil wala si Dustin. Alam ko naman na hindi may paghihiwalay ang dalawang ito pero bakit hindi sila magkasama? Sinong sila? Si Dustin at Harold. Nalasing yata ang dalawa. Nagkayayaan kasi kagabi na mag-overnight sa bahay ni Harold. Alam mo naman ito si Dustin, patay na patay sa kapatid ni Harold. Hindi talaga tatanggi yun. Kahit umagahin pa ang inuman. Doon na natulog si Dustin. Ako naman umuwi na dahil tumawag si Mom sa akin kagabi. Si Dustin, mukhang tulog pa yun. Mamaya pa makakarating yun. Yaan mo na. Sabay naman yung dalawa na pupunta dito. Mahabang paliwanag ni Marco. Kaya naman pala wala pa sila dito. Ashley's POV. Habang inaayusan ako ng bakla ng makeup ko, nakita ko nag-vibrate ang phone ko sa ibabaw ng nasa harapan kong glass table. Sa Irish? Kagad ko sinagot ang tawag ng best friend ko. Congratulations, bestie. Bungad ka agad sa akin ni Irish. Tila malungkot ang boses nito. Thank you, Bess. Nasaan ka na?
Kala ko ba maaga kang pupunta rito? Hindi na ako makakapunta. Sumisinghot na sabi nito. Teka, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi ako umiiyak. Sinisipon lang ako kaya akala mo umiiyak ako. Feeling ko'y nagsisinungaling si Irish sa akin. May nangyari kaya? I'm sorry, bestie ha. Hindi ako makadadalo sa kasal niyo ni Kuya Aaron. Gustong-gusto kong pumunta pero hindi ko kaya. May nangyari lang talaga dito sa bahay kaya pasensya na, bestie. Hindi ako makakapunta. Tila umiiyak talaga sa Irish sa kabilang linya. Irish, may problema ka? Ano nangyari? May masama bang nangyari? Hindi tuloy ako mapakali sa kinauupan ko. Wala, ano ka ba? Wala nangyari. Basta, enjoy mo yung araw na to. Damandama ko lungkot sa boss ni Irish. Ano kayo naging problema? Sige na, papatayin ko ng tawag ko. Congratulations ulit. Kaganyang pinatayan tawag niya na hindi pa ako nakakapagsalita ulit. Alam ko may problema sa Irish. Hindi naman ganoon ang best friend ko. Palagi siyang masiyahin at palagi nangaasar. Lalo na kapag sa ganitong okasyon. Pero bakit tila naging seryoso ang babaeng ngayon? Nakakapanibago? Malalim yatang iniisip ng bride. Pura sa akin ang baklang nagme-makeup sa akin. Iniisip ko lang best friend ko. Ganun talaga madam. Ang mga best friend kapag ikakasal na mga best friend natin, nagiging emosyonal tayo. Hayaan mo yung best friend mo madam. Emosyonal lang iyon. Huwag mong palungkutin ang sarili mo. Dapat smile. Ganun. Cheer up nitong bakla sa akin. Ang pogi ni Mr. Anderson, te. Kaya smile. Lalo na sa honeymoon. Ilabas mo yung napakasarap mong ngiti, madam. Bahala ka. Aagawin ko si Mr. Anderson talaga. Pagbibiro nitong bakla sa akin. Nagtawanan na lamang kaming dalawa. Lalo na yung tatay. Ay naku, kung hindi lang siguro may edad yun, mas gwapo yun sa anak. Patuloy na pagchismis ng baklang ito sa akin. Natawa na lamang ako. Ang tinutukoy naman niya ngayon ay ang daddy ni Aaron, si Papa Rafael. Diyos ko, maluloko ako sa mga lahi ng Anderson. Yun nga lang, nag-iisa lang. Dapat pinarami, sayang ang lahi. Pero hayaan mo, ikaw na lang magparami ng lahi. Sa mga anak mo pa lang, ay naku, maluloko mga girls dyan. Another campus crush or crush ng bayan na naman yung mga anak mo, te. May kasama pantapik sa balikat ko ang bakla na ito. Hindi ko mapigilan ng matawa na lang. Oh, di ba? Napatawa kita. Ganyan lang kasimple. Kung ako kasama mo, hindi ka maubusan ng tawa. Tatawa ka all day. Hoyer, ganun. Speak with actions pa ang ginawa ng baklang makeup artist ko. Napahalakhak naman niya ako. Pero mahaba ba? Bigla na lang natanong nito sa akin. Kaagad na nagsalubong mga kilay ko sa tanong niya. Uy, huwag green-minded. Mahaba bang pasensya ni Mr. Anderson? Huwag kang kemrot dyan. Dagdag pa niya na ikinatawa ko. Mahaba naman. Tanging sagot ko na napapatawa nang wala sa oras. Ay, mahaba daw. Sana all. Pangaasar nito. Malaki ba? Muli ay tanong niya. Anong malaki? Ang pagmamahal mo kay Mr. Anderson? Kemrot ka talaga. Oo naman. Mahal na mahal ko siya. Nakangiting sagot ko naman dito. Ay naku, dapat lang. Dapat lang na mahalin mo siya dahil kung hindi, naku, aagawin ko siya sa'yo. Keme lang, ano ka ba? Muli niya na naman akong tinapik ngunit mahina lang. Nang matapos ang pag-aayos sa akin ay tinignan ko sarili sa harapan ng malaking salamin. Bumilog ang labi ko sa aking nakikita. Ang ganda ko. Hinapos ko kaagad ang aking muka. Napakaganda mo, madam. Nangingit ka ba? Noong nagpaulan ba ng kagandahan? Sinalo mo lahat? Ikaw nang pinagpala. Maganda na, super handsome pa ng asawa. Oh my God, swerte-swerte niyong pareho. Kaya dali na, isuot mo na ang wedding gown mo. Hinila niya ako sa dressing room at saka ako nagbihis. Paglabas ko ay nandoon sila mama, Chang at ang triplets. Napaawang ang kanya-kanya nilang mga labi. You're so beautiful, my dear. Ewan ko na lang kung hindi mapapanganga ang anak ko sa ganda mo, iha. Kagad na komento ni mama nang makalabas ako sa dressing room. Inayos nila ang belo ko at tuluyan akong lumabas. Naghihintay ang bridal car sa akin. Pagdating sa simbahan, halos nanginginigan pa ako na itapak ang aking mga paa sa sahig. Ang lakas din ng tibok ng puso ko. Napanunok ako habang mariin kong hinahawakan ang bouquet.
Sa loob ng suot kong belo'y tumutulo naman ang mga luha ko. Naiyak ako sa kanta habang naglalakad palapit sa kinaroroonan ng lalaking pag-aalayan ko ng buong buhay. Ang lalaking mamahalin at aalagaan ko ay naghihintay sa akin sa altar. Nakangiti at alam kong kinakabahan ito dahil kahit nakangiti, pansin ko ang paghilamos dito gamit ng sariling palad. My son really loves you, Ashley. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Kabado at hindi mapakali. Kailan may hindi ko siya nakikitang kinakabahan. Kahit nga sa negosyo, kailan may hindi siya kinabahan. Sa una pa lang niyang pagsalang. Masayang-masaya siya ngayon eh, kakasal ka na sa kanya, Ashley. Maging ako'y masayang-masaya para sa inyong dalawa. Biglang salita ni Papa Rafael. Nasa harapan na kami ngayon ni Aaron. Hinihingi niya na ang mga kamay ko sa daddy niya. Son, ingatan at alagaan mo sa Ashley. Katulad ng pagmamahal ko sa mommy mo. Huwag mong bibigyan ng sakit at sama ng loob ang babaeng papangakuan mo ngayon sa harapan ng altar. Bili ni Papa Rafael sa nag-iisa niyang anak na sa Aaron. Yes, Dad. I will take care of the woman in front of me now because I love her so much. Aaron smiled as he looked at me. Tuluyan ang ibinigay ni Papa Rafael ang kamay ko sa nag-iisa niyang anak. Mas lalo lumakas ang tibok ng puso ko na magdikit ang aming mga braso. Pasimpleng inilapit ni Aaron sa akin ang kanyang mukha at kagad na bumulong. You are so beautiful. I'm speechless. Palihim ako napangiti dahil sa sinabi ni Aaron. Kung wala kami sa harapan ngayon ng padre ay baka nabatukan ko na naman ito. Ganun ako kapag kinikilig. Habang nagsasalita ang padre sa aming harapan, nakikinig lang kami sa mga sinasabi nito. Hanggang sa palitan na ng vows. Nangutusan ni Padre sa Aaron na itaas at hawiin ang beloy, itinaas niya naman ito ngunit pumasok naman siya sa loob. Mr. Anderson, itaas mo lang. Huwag ka na pumasok sa loob. Kaagad na po na ni Padre. Natatawa ako habang kagat ang labi ko. Kaagad naman na lumabas sa Aaron. Fuck! Narinig kong pagmura niya ngunit mahina lang. Tanging kabilang dalawang nakakarinig. Muli na naman akong natawa ngunit mahina lang din ang tawa ko. Proceed to your vows, Mr. Anderson. Tugon ni Padre. Humarap na muli sa akin sa Aaron. Hinawakan ang kamay ko. Ramdam kong nanginginig yata ang kamay niya. Tumikim ito at mariin na hinawakan ang kamay ko. Habang hinahaplos ito bago bumuka ang kanyang labi. I thank you, Ashley, to be my loving wife. I will always be thankful to you for coming into my life. Even though the first time we both met was not good, in the end, we are here now standing in front of the church, loving each other, and ready to stand by our love. I will always remain faithful to you in this marriage, never needing any love other than your wonderful love, never wanting any touch other than your loving touch, and never having any woman other than the one I'm holding hands with at this moment. Your warm, soft eyes and loving smile will stay with me every minute. We are apart for the rest of our lives. I love you so much, Ali. I will only love you forever, no one else. He put the ring on my finger and I cried. Tears of joy. Akala ko kasi hindi na mangyayari ang araw na ito. Why are you crying? Tila pabulong na tanong niya. Pinunasan kong aking pisngi. Masaya lang ako. He also wiped my tears. I'm waiting for your vows, wife. Nakangiting paalala niya. Natawa rin naman ako. Hinawakan ko ang kamay niya at nagsimulang bumuka ang aking bibig. Aaron, I take you, my husband. Forever thankful to the Lord because destiny brought me to you. The man who was rude at the beginning. Bahagya ako napangiti. Siya naman ay napakunot ang noong ngunit napangiti rin naman. Aaron, I am marrying you today because I am ready to be with you for life. You are my time and love. I love you for what I know you and trust what I don't yet know. I will be with you in hardship or comfort. If we both have a problem, we will deal with it together. I love you so much, Aaron Anderson ko. You are my life. I said, smiling as I put the ring on his finger. Nang may suot ko iyon ay kaagad na inilapit ni Aaron ang kanyang mukha sa akin. Hinalikan niya kaagad ang labi ko.
Nauna na yung halik kaysa sa anunsyo ko. Okay, you may now kiss the bride. Natatawang anunsyo ni Padre. Natawa ako habang hinahalikan ni Aaron ang labi ko. Hindi naman siya halatang atat na halikan ako. Hindi pa inaanunsyo ni Padre na halikan ako pero nakalapat na ang labi niya sa labi ko. I'm sorry, Father. I couldn't hold back. My wife's lips are addictive. Also, she's so very beautiful now. Paghingi naman ng paumanhin ni Aaron pagkatapos. Okay lang yan. Ipagpatuloy niyo yan pag-uwi or sa honeymoon niyo ng asawa mo. Sinabayan naman ni Padre ang kalokohan ni Aaron. Thanks, Padre. Kaagad na sagot ni Aaron. Ikinagulat ko na bigla niya akong buhatin na parang bagong kasal. You're mine, wife. Bulong niya sa akin pagkatapos niya akong buhatin ng bagong kasal. Itigil ang kasal! Kaagad kaming napatingin sa harapan na may biglang sumigaw na babae. Nagbulong-bulungan ng mga nasa paligid. Tapos na ang kasal. Rinig kong sabi ng mga bisita sa kasal ko. Buntis ako at ikaw ang ama. Turo ng babae kay Aaron. Nanlaki ang mga mata ko. What? Again and again? Inis na sambit ni Aaron. Kagad akong kinabahan. Maulit ba yun nangyari noon? Pero hindi naman natuloy. Ang bachelor's party na sana'y gaganapin ng mga kaibigan niya para sa kanya. Maya-maya lang mayroon lumapit na babae sa babaeng sumigaw. Hinila itong palabas ngunit tumigil ito at muling tumingin sa amin. Oops! Sorry! Mali palang address na napuntahan ko. Kagad na humingi ito ng pasensya. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi nito. Ang buong akala ko'y mauulit muli ang nangyari noon. Do you really think I will have a child with someone else? I will only plant my semen in you, wife. Only yours. Aaron smiled at me. Kaya pala wala akong kaba na nakikita sa pagmumukha niya kanina na sumigaw ang babae. Habang ako'y kabadong-kabado na. Muntikan ko na nga siyang itulak palayo sa akin. Mabuti na lang kaagad din namang binawi ng babae ang sinabi niya. Naghihiyawan ang mga bisita sa loob ng simbahan. Long live to the newly married couple! Sigaw ng karamihan. Muli akong hinalikan ni Aaron habang buhat niya pa rin ako. Naglakad siyang palabas ng simbahan. Tumigil kami at ibinaba naman ako ni Aaron. Nagkumpula ng mga bridesmaid. Hinihintay ang paghagis ko ng bouquet na hawak ko. Sayang lang dahil wala sa Irish. Bigla na lang ako nalungkot. Handa na kami! Sigaw ng mga bridesmaid. My bridesmaids are Wilma Leona, Maristela Monterde, Kim Nicole Villamor, Maylene Montalban, and Maricor Acabado, Madeliar, Ash Nea, and Bay Alcaide. Tumalikod ako sa kanila at inihanda ang sarili sa paghagis ng bouquet. 1, 2, 3! Sigaw ko at saka ako inihagis ang bouquet. Nang umarap ako sa kanila ay si Bay Alcaide ang nasilayan kong nakasalo ng bouquet. Naghiyawan na lahat. Next reception sa Lux Hotel. Doon ginanap ang wedding venue. Aaron's POV. Hindi ko na malayang mula na pala sa tabi ko si Alia. Lumapit naman sa akin ng triplets at saka nag-thumbs up. I love you, Daddy. Paglalambing ni Aliana sa akin. Lumapit naman sa akin si Marco at Elijah. Wala pa rin si Dustin at Harold. Wala pa ba si Harold at Dustin? Tanong ko sa dalawa. Pareho itong napailing. Ano nangyari? Bakit pareho silang wala? Kahit si Irish hindi ko nakita. Hinihintay pa naman siya ni Ali. Nasa ganoon kaming posisyon na magsalita ang host. Our handsome groom, I'm sorry, but you have to move to the middle. The host announced. What? Confused, I stood up and followed what the host said. A man brought my seat to the center. They made me sit there. Stay put, guys. The bride has prepared something for the groom. The host announced again. Also the song of Pussycat Dolls played. Wait. What? Is that Ali? Malayo pa lang ay nakilala ko ng babaeng papalapit sa kinaroroonan ko. May mga back-up girls din naman na kasama. What is she going to do? I asked myself in confusion. In addition, I could see how sexy she was wearing. A white puff skirt that was short to the top of her knees. I swallowed when she came closer to me. Damn it, wife. Why are you so fucking sexy? Watch me, hubby. Mapangakit na sabi ni Ali sa akin nang mapalapit ito sa harapan ko.
Kagad kong nilingon si Marco at Elijah. Ang paligid ay sinuyod ko rin. Buti na lang at wala si Harold. Kung nandito lang si Harold, talagang hindi ko papayagang ganito ang suot ni Ali. Mapangakit ang suot niya. Damn it. Ngayon palang gusto ko na siyang dalhin sa kama. I was stunned when the Pussycat Dolls song played again. Titled, Buttons. My lips parted when Alice's body started to move. What the? She knows how to dance, huh? Shit. Gumalaw ang kamay ni Ali sa magkabilaan niyang bawang at saka niya unti-unting itinaas ang kanyang suot na damit hanggang sa kanyang pusod. Shit, ang galing naman palang sumayaw ng asawa ko. Damn it. Lumapit siya sa akin at saka niya itinaas ang kanyang mga paa at ipinatong iyon sa aking mga hita at saka gumiling sa aking harapan. Damn, Ali. I was swallowed by what she did. Her foot touched my manhood. She continued to dance while looking at me. Hanggang sa matapos ang kanyang performance, lumapit siya kaagad sa akin at yumuko para dampian ako ng halik sa labi. What Ali did shocked me. I think it was the first time she made moves to kiss me on the lips. Most of the time, I'm the one who kisses her first. Now, she is so fucking wild. Naghihiyawa ng mga nasa paligid. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin. Yeah, too much. Kinabi ko kaagad ang bawang niyang palapit sa akin. I'm going to take you to a place where it's just the two of us, so we can start the honeymoon. You're teasing me, Ali, so face the consequence of what you did. Mas lalo ko pang hinapit ang kanyang bawang. Inamoy ko ang kanyang leeg at ang mabango niyang buhok. Mapangakit na tawa ang iginanti niya sa ginawa ko sa kanya. Where or when did you learn to dance, huh? I asked out of curiosity. Secret.